May magandang araw sa inyong lahat. Happy holidays. Huwag kalimutang gumalaw-galaw, huwag puro kain. Okay, so I know na napaka-basic nitong sasabihin ko, no. It's about 13th month pay kasi nga napapanahon dahil nga sa season ngayon, ano. Pero marami rin kasing hindi pa kabisado ang basic, no. Alam ko madali to para sa iba kasi marami diyan magagaling na rin naman sa labor code. Pero may mga iba tayong kababayan na hindi nagkakaroon ng pagkakataon na mapag-aralan yan para maging basic na sa kanila. So itong video natin, i-reinforce lang natin, ulitin lang natin yung konsepto ng 13th month pay para sa taon na to, no? So ang 13th month pay, kinukompute yan, base lang sa ating basic salary, no? So total basic salary mo na kinita sa loob ng isang taon, i-divide lang yan by 12, yan ang 13th month pay mo. So basically, kinita mo mula January to December. So syempre, ang payment ng ating 13th month pay ay December 24. So hanggang December 24, pero may mga ibang kumpanya ina-assume na present ka for the rest of the days hanggang dulo ng December. Ilang days na lang naman yon. Ngayon kung absent ka doon without pay, i-adjust nila yon pagdating sa payroll ng January. So ngayon, yung 13th month pay natin, hindi kasama dyan yung mga allowances ninyo, yung mga kung may mga subsidy kayo, kung may mga overtime kayo, hindi kasama sa computation yan. Yung mga other benefits na sinasabi natin, hindi kasali dyan. Kasi ang 13th month pay, naka-base lang yan sa basic salary na kinita sa loob ng isang taon. So, yung halimbawa, kung ikaw ay nagkaroon ng income na basic every month, sabihin na lang natin na 20,000, ano. So sa 20,000 na yan monthly, assuming na total kinita mo sa loob ng isang taon ay 240,000. So basically, i-divide lang yung 240,000 by 12. Yan ang magiging 13th month pay mo. So technically, 20,000 din ang magiging 13th month pay mo. Ngayon, bakit sinabi natin na total basic salary earned? Bakit hindi na lang natin i-assume na kompleto? Kasi nga naman, meron tayong mga panahon na absent tayo, di ba? Kapag absent ka, syempre unfair naman na isama sa computation yon. Kaya, ang nakalagay, yung na-earn mo, yung talagang kinita mo, hindi yung theoretical lang nakikitain mo. So, total basic salary earned, kung may absences ka, hindi kasama sa i-compute yun, no? Para sa pag-compute ng 13th month pay mo. Yung mga halagang or yung sahod lang nakikita mo talaga for purposes of computation. So madali lang naman yan. Kung may payslip ka, malalaman mo rin naman kasi sa payslip mo, merong nakalagay dyan kung magkano ang earnings mo every payroll, every payday, no? So, kaya ang mangyayari, makikita mo dyan yung earnings mo per payday, no? So technically, ang payroll mo mismo, ang payslip mo, magsasabi sa iyo kung magkano ang kinita mo sa loob ng isang taon. Kung meron kang payslip na nakukuha na twice a month, so that's 1530, ibig sabihin, para makompute mo yung 13th month pay mo, dapat meron kang payslip na mapagbabasihan na 24 payslips, no? Kasi twice a month nga. So yan ang magiging basis ng 13th month pay mo.